Ang halakhak ng tatlong maliliit na anghel ang nagsilbing musika sa hardin ni Hiraya de la Vega. Mula sa bintana ng kanyang home office, kitang-kita niya ang kambal niyang sina Lia at Mia na naghahabulan sa malambot na damuhan, habang ang bunso nilang si Gio ay masayang pinipitas ang mga bulaklak ng gumamela. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ito ang buhay na pinangarap niya, ang kapayapaan na ipinagdasal niya gabi-gabi. 5 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang kanyang mundo. 5 taon mula nang iwan siya ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Ngunit ngayon, sa tulong ng Diyos at sa sarili niyang pagsisikap, muli siyang bumangon. Ang Liwayway Creations, ang maliit na negosyo ng mga handcrafted souvenirs na sinimulan niya mula sa mga abo ng kanyang nakaraan, ay isa na ngayong kilalang pangalan sa industriya. At higit sa lahat, dumating sa buhay niya si Amihan. Malalim na naman yata ang iniisip ng mahal ko. Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nilingon ni Hiraya ang kanyang asawa, si Amihan Rosales, na may daladalang 2 tasa ng kape. Ang bango niyon ay kasing init ng mga yakap nito. Inabot nito sa kanya ang 1 tasa at marahang hinalikan siya sa noo. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte, sagot ni Hiraya. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Salamat, Ann. Salamat sa lahat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Mahal kita, Hira. Kayo ng mga bata ang mundo ko, tugon ni Amihan. At sabay nilang pinanood ang mga anak nila, ang 3 biyaya na hindi niya akalaing magiging posible. Ang mga anak na isinilang mula sa pagmamahalan nila ni Amihan. Sa gitna ng payapang sandaling iyon, isang tunog ng doorbell ang umaling-aungaw. Ako na, sabi ni Amihan. Ngunit pinigilan siya ni Hiraya. Hayaan mo na, ako na. Baka delivery lang iyan para sa liwayway. Nakangiting sabi niya. Naglakad si Hiraya patungo sa pinto. Isang delivery man ang naghihintay. May hawak na isang maliit, parisukat na kahon na nababalot sa pulang velvet. Hindi ito mukhang delivery para sa negosyo. Para po kay Mrs. Hiraya de la Vega Rosales, sabi ng lalaki. Pumirma si Hiraya at kinuha ang kahon. May kakaibang kaba siyang naramdaman habang sinasara ang pinto. Mabigat ang kahon at sa ibabaw nito ay may nakaukit na 2 letrang ginto. It says, Alab Sarmiento. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakapatong sa isang malambot na tela, ay isang makapal at makintab na imbitasyon. Gawa sa pinakamahal na papel at ang mga salita ay nakasulat sa gintong tinta. Kasama ng aming mga magulang, malugod naming inaanyayahan kayo sa pag-iisang dibdib nina, Alab Sarmiento at Isla Jimenez. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Bawat letra ay isang paalala ng sakit. Nanginginig ang kamay na hinawakan ni Hiraya ang imbitasyon at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Bigla siyang napunta sa isang malamig at puting silid ng klinika. Hawak niya ang isang papel, ang resulta ng isang pagsusuri. Lumapit si Alab. Hindi na ang lalaking may matatamis na ngiti, kundi isang halimaw na may nanlilisik na mga mata. Ano? Sigaw nito. Hinablot ang papel mula sa kanyang kamay. Negative na naman. Ilang beses na, Hiraya? Ilang beses mo na akong binibigo? Alab, hindi ko sinasadya. Ginagawa ko naman ang lahat. Umiiyak na pakiusap niya. Lahat?
Baka naman may depekto ka talaga. Hinagis ni Alab ang mga papel sa mukha niya. Ang bawat piraso ay tila maliliit na patalim na sumugat sa kanyang balat at kaluluwa. Isang kahihiyan ka! Hindi mo ako mabigyan ng anak! Isa kang baog na babae! Walang silbi! Napaupo siya sa sahig. Humahagulgol habang pinupulot ang mga piraso ng kanyang dignidad na winasak ng lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Iyon ang simula ng kanyang impyerno. Ang araw na iyon ang naging dahilan ni Alab para unti-unting kunin ang lahat sa kanya, ang kanyang mana, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pagkatao. Hira, mahal, ayos ka lang? Ang boses ni Amihan ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa kanyang harapan, puno ng pag-aalala ang mga mata. Hindi namalayan ni Hiraya na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Nakita ni Amihan ang imbitasyon sa nanginginig niyang kamay. Ang mukha nito ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa isang malamig na gadatadsan mamamalamig na galit. Ngunit nang tumingin itong muli sa kanya, bumalik ang lambing sa mga mata nito. Dahan-dahan nitong kinuha ang imbitasyon mula sa kanya at inilapag sa mesa. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at marahang pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang mga hinlalaki nito. Huminga ka ng malalim, bulong nito. Nandito ako, hindi ka nag-iisa. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata at niyakap ng mahigpit si Amihan. Isinubsob ang muka sa dibdib nito. Ang pamilyar na amoy at init ng katawan ni Amihan ang kanyang naging kanlungan. Sa loob ng 5 taon, itinayo niya ang matataas na pader sa paligid ng kanyang puso para protektahan ito. Si Amihan lang ang nakasira sa mga pader na iyon. At ngayon, ang multo ng kanyang nakaraan ay nagbabalik para subukang wasakin itong muli. Matapos ang ilang sandali, humiwalay siya sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tiningnan ang imbitasyon na nakalapag sa mesa. Isang kasangkapan ng pagpapahiya. Isang laro. Alam niya, kilala niya si Alab. Tiningnan niya ang imbitasyon, hindi na may takot, kundi may bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib, isang apoy ng determinasyon. Sa isang pabulong na boses, puno ng sakit at hindi masagot na tanong, sinabi niya, "Bakit ngayon pa, Alab? Anong laro na naman ito?" Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na isantabi ang imbitasyon. Itinago niya ito sa pinakailalim na drawer ng kanyang aparador, sa ilalim ng mga lumang dokumento, na para bang ang pagtatago nito sa paningin ay magtatago rin dito mula sa kanyang isipan. Ngunit ang anino ni Alab Sarmiento ay mahaba at madilim. Kahit sa liwanag ng kanyang bagong buhay, naroon pa rin ito. Nagbabantang lamunin ang kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Sa Liwayway Creations, abala si Hiraya sa pag-aasikaso ng isang malaking order mula sa isang resort sa Palawan. Ang amoy ng pininturahang kahoy at sea-scented candles ay karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ito ang kanyang santuwaryo, ang mundong binuo niya gamit ang sariling mga kamay. Ngunit ngayon, kahit ang mga pamilyar na bagay ay tila may dalang pagkabalisa, bawat tunog ng telepono, bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. "Ma'am Hira, may delivery po para sa inyo," sabi ng kanyang assistant na si Lani. "Pakilagay na lang dyan sa mesa, Lani." "Salamat," sagot ni Hiraya.
Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ledger. Pero ma'am, personal po yata. At ang ganda po ng mga bulaklak. Napaangat ng tingin si Hiraya. Isang malaking buke ng mga puting lilya, white lilies, ang nakatayo sa desk ni Lani. Ang halimuyak niyon, na para sa iba ay mabango, ay tila lason na kumalat sa hangin para sa kanya. Ang mga bulaklak na iyon. Ang mga bulaklak na ibinigay sa kanya ni Alab noong araw na sinabi ng doktor na maliit ang tsansa niyang magkaanak. Hindi iyon regalo ng simpatiya, kundi isang tahimik na pangungutya. Ang putian nito ay sumisimbolo sa kadalisayan ng isang babae na hindi pa nagiging ina. At ang amoy ay parang sa isang burol. Ang burol ng kanilang mga pangarap. May isang maliit na card na nakasabit sa bouquet. Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Hiraya. Para maalala mo ang ating mga pinagsamahan. Nagmamahal, Alab. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito regalo. Ito ay isang banta, isang paalala na kaya pa rin siyang saktan ni Alab, kahit sa malayo. Nang gabing iyon, dinala siya ni Amihan sa Kapihan ng Payapa, ang maliit na coffee shop kung saan sila unang nagkita. Ang lugar ay simple lang, puno ng amoy ng bagong brew na kape at lumang libro. Ito ang kanilang lugar. Hindi ka dapat nag-iisa sa nararamdaman mo, Hira, sabi ni Amihan habang hawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Huwag mong hayaang ikulong ka ulit ng lalaking iyon sa kadiliman. Huminga ng malalim si Hiraya, pinipigilan ang mga luha. Hindi ako natatakot sa kanya, Ann. Natatakot ako para sa atin, para sa mga bata. Napakatahimik na ng buhay natin. Ayokong masira iyon. Walang makakasira dito, tiniyak ni Amihan. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng sinseridad. Lahat tayo ay may kanya-kanyang multo sa nakaraan. Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap. Tumingin ito sa malayo, na para bang may sarili ring multo na naaalala. May mga bagay sa nakaraan ko na hindi ko rin maipagmamalaki. Mga laban na hindi ko na ipagpatuloy. Pero nang dumating ka, natuto akong lumaban ulit. Hindi na nagtanong pa si Hiraya. Sa ngayon, sapat na ang malaman na may kakampi siya. Ngunit isang maliit na binhi ng kuryosidad ang naitanim sa kanyang isipan tungkol sa nakaraan ni Amihan. Pag-uwi nila, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Hiraya. Ako ito. Ang boses. Ang boses na minsan ay nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng pangingilabot. Ang boses ni Alab Sarmiento. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Hiraya. Naramdaman niya ang paglapit ni Amihan sa kanyang likuran. Ang kamay nito ay marahang humahawak sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na nandyan ito. Nakuha mo ba ang mga bulaklak? Sana nagustuhan mo, sabi ni Alab. Ang boses ay puno ng huwad na kabaitan. Tumawag lang ako para personal kang imbitahan. Gusto ko sanang makita mo ang kaligayahan ko, Hira. At para malaman mo na wala akong galit sa'yo. Pwede naman tayong maging magkaibigan, di ba? Nagsikip ang dibdib ni Hiraya sa galit. Ang kapal ng mukha. Hindi tayo magkaibigan, Alab. At hinding-hindi iyon mangyayari. Huwag ka nang tatawag ulit. Hiraya, sandali lang. Biglang nagbago ang tono ni Alab. Naging bahagyang mapanganib. Isipin mong mabuti ang gagawin mo. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa negosyo mo. Alam mo naman, maliit lang ang mundo natin.
Bago pa makasagot si Hiraya, ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan niya ang cellphone. Isang banta. Isang direktang banta. Anong sabi niya? Tanong ni Amihan, ang muka ay nababalot ng pag-aalala. Pinagbabantaan niya ang liwayway. Pabulong na sagot ni Hiraya. Niyakap siya ni Amihan. Hindi natin siya hahayaang manalo. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiraya. Nagtungo siya sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Nakita niya ang bakas ng pagod at takot sa kanyang mga mata. Nakita niya ang anino ng babaeng minsan nang winasak ni Alab. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, may iba pa siyang nakita. Nakita niya ang mga mata ng isang ina na poprotektahan ang kanyang mga anak sa kahit anong paraan. Nakita niya ang lakas ng isang babaeng bumangon mula sa pagkalugmok. Nakita niya ang apoy na hindi kailanman napatay ni Alab. Hindi. Hindi na siya ang Hiraya na dating umiiyak sa sahig. Isa na siyang ina. Isa na siyang asawa. Isa na siyang mandirigma. Hindi niya hahayaang sirain ni Alab ang buhay na muli niyang binuo. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, dumating na naman ang delivery man. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bulaklak. Isa itong simpleng brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang maliit na itim na USB flash drive at isang nakatuping papel ang laman. Sa papel, may isang pangungusap na nakasulat sa makinilya. Alamin mo ang katotohanan. Hawak ni Hiraya ang itim na USB na parabang isa itong maliit na ahas na handang tumuklaw anumang sandali. Ang tatlong salitang nakasulat sa papel, alamin mo ang katotohanan, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kaninong katotohanan? At sino ang nagpadala nito? Isa na namang laro ni Alab para guluhin ang isip niya? O isang bagay na mas malalim at mas mapanganib? Sa loob ng isang oras, nakaupo lang siya sa kanyang opisina. Tinititigan ang maliit na bagay na iyon. Ang parte niyang gustong maging payapa ay sumisigaw na itapon ito. Kalimutan na lang. Ngunit ang parte niyang nasaktan. Ang parte niyang naghahanap ng kasagutan sa loob ng maraming taon ay hindi mapakali. Ang determinasyong nakita niya sa salamin kagabi ay bumubulong sa kanya. Buksan mo. Sa huli, nanaig ang pangangailangang malaman ang totoo. Nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. May isang audio file lang sa loob, pinangalanang Pag-usap. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Isang garalgal na tunog ang unang lumabas, na parabang ang recording ay kinuha mula sa malayo. Pagkatapos ay isang boses, pamilyar at kinamumuhian niya. Boses ni Alab. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa, sabi ng boses ni Alab. Medyo malabo. Ayokong magkaroon ng anumang bakas. Mahalaga ang reputasyon ko. May isa pang boses ng lalaki, mas matanda at garalgal. Huwag kang mag-alala, Mr. Sarmiento. Gaya ng napag-usapan ang resulta, inayos na. Lilitaw na siya ang may problema. Magkano ulit ang kailangan mo? Tanong ni Alab. Sapat lang para makalimot ako sa pag-uusap na ito. Sagot ng matandang lalaki. Biglang naputol ang recording. Nakatitig lang si Hiraya sa screen. Kumakabog ang kanyang dibdib. Resulta, inayos na. Siya ang may problema. Paulit-ulit niyang pinatugtog ang recording. Kahit pilit na binago ang boses, malinaw na si Alab iyon. Pero ano ang ibig sabihin nito? Anong resulta?
Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Amihan sa opisina hanggang sa maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Hira, anong nangyari? Namumutla ka. Hindi siya nagsalita. Itinuro lang niya ang laptop. Naupo si Amihan sa tabi niya at pinatugtog niyang muli ang recording. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang malambing na ekspresyon ay napalitan ng matalas na pokus. Ang mga mata nito ay kumitid, na para bang hindi lang ito nakikinig, kundi sinusuri ang bawat tunog, bawat salita, bawat segundo ng katahimikan. Nang matapos ang recording, tumingin ito sa kanya. "Saan mo nakuha to?" "Pinadala sa akin." "Walang pangalan," sagot ni Hiraya. "Anong sa tingin mo, Ann? Isa na namang laro niya," umiling si Amihan. "Hindi ito laro, Hira. This is something else." Muli niyang pinakinggan ang recording, ipinikit ang mga mata. Iyong pangalawang boses, parang pamilyar, pero hindi ko matukoy. At ang paraan ng pagkakarecord, galing sa isang hidden device. Kung sino man ang nagpadala nito, gusto nilang malaman mo ang totoo, pero ayaw nilang magpakilala. Pero anong totoo? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Tumingin si Amihan sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. "Hindi ko pa alam, pero aalamin natin." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Ipinapangako ko sa iyo, Hira, aalamin natin." Iniwan ni Amihan si Hiraya sa mga anak nila at nagtungo sa kanyang maliit na study. Kinuha niya ang isang lumang phone book mula sa kanyang baul. Isang relikaya mula sa dati niyang buhay. Isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ang buhay ng isang investigative journalist. Habang nagdadial, bumalik sa isip niya ang mga araw na puno ng panganib at adrenaline. Ang paghahabol sa katotohanan. Tumigil siya dahil sa isang kasong halos ikapahamak niya. Isang kaso na may kaugnayan kay Alab Sarmiento. "Ben, si Amihan to." "An, pare, anong himala at napatawag ka? Akala ko nagtatanim ka na lang ng kamote sa probinsya." Biro ng boses sa kabilang linya. Si Ben ang dati niyang editor sa dyaryo. "May kailangan lang akong itanong, Ben. Quick research lang. May kilala ka bang doktor, medyo may edad na bigla na lang nawala sa sirkulasyon mga 6 o 7 taon na ang nakalipas? Baka may kaugnayan sa isang malaking medical malpractice issue noon?" "Marami-rami yan, Ann. May mas specific ka bang detalye?" Nag-isip si Amihan. Pilit inaalala ang mga salita sa recording. Baka may kinalaman sa fertility o OBGYN at posibleng nasangkot sa isang arrangement. Narinig niya ang pag-type ni Ben sa keyboard. "May isa akong naaalala. Dr. Manuel Alcaraz. Magaling na fertility expert, pero biglang nag-retire. May mga bulong-bulungan noon na may ginawa siyang miracle para sa isang mayamang kliyente, pero walang nakapagpatunay. Pagkatapos noon, nag-migrate na yata sa Canada." "Bakit mo natanong?" "Wala naman, Ben. May inaalala lang. Salamat sa tulong," sabi ni Amihan at ibinaba ang telepono. Dr. Manuel Alcaraz. Ang pangalan ay tumatak sa kanyang isipan. Ito na ang unang sinulid. Kinagabihan, habang naghahapunan sila kasama ang isang malapit na kaibigan, si Carla, naging mas kalmado ang pakiramdam ni Hiraya. Ang presensya ni Amihan at ang pangako nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Hiraya, ang ganda-ganda ng mga bata. Mana sa'yo," puri ni Carla. "Salamat, Carla. Mana rin sa ama," nakangiting sabi ni Hiraya at sumulyap kay Amihan.
Oo nga pala, biglang sabi ni Carla habang nakatingin kay amihan. Ngayon ko lang naalala. Ikaw yung journalist sa Chronicle dati. 'Di ba? Si Amihan Rosales. Grabe, idol kita noon. Ikaw yung matapang na reporter na halos magpabagsak sa kumpanya ni Sarmiento. Pero bigla kang nawala. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Napatingin siya kay Amihan na ang muka ay biglang naging seryoso. Ang tinidor na hawak ni Hiraya ay bumagsak sa plato, lumikha ng isang matunog na kalansing sa biglang tahimik na silid. Inimbestigahan ni Amihan si Alab noon? Bakit hindi niya ito sinabi? Pagkaalis ni Carla, hinarap ni Hiraya ang asawa. Ang lahat ng kaba at pagdududa mula sa buong araw ay bumalik. Ngunit ngayon, may kasama itong sakit at pagtataka. Totoo ba yon, Ann? Tanong niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Inimbestigahan mo si Alab noon? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi nakaiwas ng tingin si Amihan. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Humakbang ito palapit sa kanya. Hiraya, makinig ka sa akin. Sagutin mo ako, Amihan. Padi, megpo, ma'am nanti. Huminga ito ng malalim. Tila nag-ipon ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang kwentong mas komplikado pa kaysa sa inaakala niya. Oo, pag-amin nito. Mayroon akong hindi pa nasasabi sa'yo tungkol sa nakaraan namin ni Alab. Ang pag-amin ni Amihan ay tila isang malaking bato na bumagsak sa tahimik na tubig ng puso ni Hiraya, lumilikha ng mga alon ng pagdududa at pagkalito. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang sala. Ang espasyo sa pagitan nila ay biglang napuno ng mga tanong na hindi pa nasasabi at ng bigat ng isang sikretong itinago ng matagal. Bakit, Ann? Muling tanong ni Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang lahat ng pinagdaanan ko, alam mo ba, noon pa, bakit hindi mo sinabi na may kaugnayan ka pala sa kanya? Huminga ng nanangko. Hinginang malalim si Amihan. Ang mga mata ay puno ng sakit na katumbas ng nararamdaman niya. Nang makilala kita, Hira, nakita ko ang isang babaeng nasaktan ng sobra. Isang babaeng sinusubukang bumangon. Ang huling bagay na gusto kong mangyari ay ang ipaalala sa iyo ang nakaraan sa pamamagitan ko. Ang nakaraan namin ni Alab ay parte ng buhay na tinalikuran ko na. Ang mahalaga sa akin ay ang kinabukasan. Ang kinabukasan nating dalawa. Ikinuwento ni Amihan ang lahat. Noong siya ay isang bata at idealistikong reporter pa lamang, natuklasan niya ang isang anomalya sa isa sa mga real estate project ni Alab Sarmiento. Isang kaso ng land grabbing na nagpaalis sa maraming pamilya. Naglunsad siya ng isang malalim na investigasyon. Ngunit si Alab ay makapangyarihan. Bago pa man mailathala ni Amihan ang kanyang pinakamalaking ebidensya, nakatanggap siya ng mga banta, hindi lang sa kanyang trabaho, kundi sa buhay ng kanyang pamilya. Pinilit siyang itigil ng kanyang mga editor. At sa huli, dala ng frustrasyon at takot, tinalikuran niya ang propesyon. Duwag ako noon, Hira, pag-amin ni Amihan, ang boses ay basag. Pinili ko ang kaligtasan kaysa sa katotohanan. At iyon ang isa sa mga pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Nang sabihin mo sa akin ang ginawa sa iyo ni Alab, gusto ko siyang sugurin. Pero alam kong hindi iyon ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay kapayapaan. At iyon ang sinubukan kong ibigay sa iyo.
Nakinig si Hiraya sa bawat salita. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ang sugat na dulot ng paglilihim ay nariyan pa rin. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa laban na ito. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng buo ay may sarili palang anino na konektado sa kanyang pinakamadilim na bangungot. Kinabukasan sa Liwayway Creations, sinubukan ni Hirayang magtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay bumabalot sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang email, isang notification ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mula sa parehong anonymous sender, ang subject, ang resibo. Kinakabahang binuksan niya ito. Walang nakasulat na mensahe, isang attachment lang. Isang nascan na kopya ng isang lumang resibo ng bank transfer. Maraming bahagi ang binura o sadyang tinakpan. Ngunit ang mga pinakamahalagang detalye ay malinaw na malinaw. Nagpadala. Alab M. Sarmiento tumanggap. Manuel Alcaraz. Halaga. BHP 2,000 Ponta Mariensil. Petsa. October 14, 2018, Dr. Manuel Alcaraz. Ang pangalan na binanggit ni Amihan kagabi. At ang petsa. Isang linggo lang iyon matapos lumabas ang resulta ng kanyang huling fertility test. Ang resultang nagsabing siya ang may problema. 2 milyong piso. Iyon pala ang halaga ng kanyang dignidad. Iyon pala ang presyo ng kanyang kasinungalingan. Isinara ni Hiraya ang laptop. Hindi na siya umiiyak. Ang kalituhan at sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ito na. Ito na ang patunay. Paglabas niya ng opisina ng hapong iyon, habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, may napansin siyang isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalye. Walang plaka. Nang magsimula siyang magmaneho, sumunod ito sa kanya. Dahan-dahan sa una, pagkatapos ay pinapanatili ang distansya. Sinubukan niyang lumiko sa ibang kalye, ngunit naroon pa rin ito. Isang tahimik na banta sa kanyang rearview mirror. Hindi ito nagtangkang lumapit o harangin siya. Nandoon lang ito, nagmamasid, ipinaparamdam sa kanya na bawat galaw niya ay binabantayan. Alam niyang si Alab ang may kagagawan nito. Ang takot na minsan niyang naramdaman ay bumabalik. Ngunit ngayon, kasama nito ang galit na nagbibigay sa kanya ng tapang. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Amihan. Nakita nito agad ang tensyon sa kanyang mukha. Sinusundan nila ako, Ann, sabi ni Hiraya. Ang boses ay matatag sa kabila ng nanginginig na mga kamay. Hindi na nagtanong pa si Amihan. Ang tanging nakita ni Hiraya sa mga mata nito ay isang madilim na determinasyon. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi na ito mauulit, sabi nito. Tapos na ang pagtatago, Hira. Tapos na ang pagiging biktima mo. Dinala siya ni Amihan sa study nito. Mula sa isang nakakandadong metal box, inilabas nito ang isang makapal na folder. Inilapag nito iyon sa mesa sa kanilang harapan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang dokumento, mga litrato, mga transcript ng interview, at mga sulat kamay na tala. Sa ibabaw ng folder ay nakasulat ang pangalan, Sarmiento Case. Ito ang lahat ng ebidensyang nakalap ko noon, sabi ni Amihan. Ang boses ay seryoso. Mga testimonya, mga bank record na hindi ko nailabas, mga koneksyon niya. Hindi ko ito itinapon dahil umasa ako na balang araw, mananagot din siya.
Hindi ko lang akalain na ang araw na iyon ay darating kasama ka. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal at pagsisisi ay magkahalo sa mga iyon. Patawarin mo ako kung naglihim ako, Hiraya. Ngunit, mula ngayon, wala nang sikreto. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng alam ko, lahat ng kaya kong gawin. Ngayon, sabay nating tatapusin ang laban na ito. Kinuha ni Hiraya ang folder. Ito ang simbolo ng tiwala. Ang pagbubukas ni Amihan ng kanyang nakaraan para sa kanilang kinabukasan. Tumango siya. Ang mga luha na ngayon ay tumutulo ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa panibagong pag-asa. Sabay nating tatapusin ito. Pag-uulit niya. Habang tinitingnan nila ang mga dokumento, muling binuksan ni Amihan ang email na may resibo. Teka, sabi nito, may paraan para malaman kung saan galing ang email na ito. Kinuha ni Amihan ang laptop at nagsimulang mag-type ng kung ano-ano sa keyboard. Makalipas ang ilang minuto ng pag-click at pag-type, huminto ito. Nakuha ko na, sabi nito. Ang IP address ng nagpadala na trace ko sa isang public Wi-Fi network. Saan? Tanong ni Hiraya. Lumapit siya para tingnan ang screen. Itinuro ni Amihan ang isang pangalan ng establishmento sa screen. Isang pangalan ng isang mamahaling coffee shop sa puso ng Makati. Galing sa The Daily Grind Cafe, sabi ni Amihan. At pagkatapos ay tumingin sa kanya na may pagtataka sa muka. Hira, ang kapihan na yan ay nasa ground floor lang ng building kung nasaan ang office ni Isla Jimenez. Ang pangalan ng coffee shop, The Daily Grind Cafe, ay tila isang pangungutya. Para kay Hiraya, ang grind o paghihirap ay hindi lang pang-araw-araw. Ito ay isang anino na pilit niyang tinatakasan. At ngayon, ang aninong iyon ay may bagong mukha. Si Isla Jimenez, ang babaeng ipinalit sa kanya, na siya rin palang misteryosong nagpapadala sa kanya ng mga susi para buksan ang nakaraan. Ano ang laro niya? Tanong ni Hiraya kay Amihan habang pinag-aaralan nila ang sitwasyon sa kanilang study. Bakit niya ako tutulungan? Kung gusto niyang makuha ang katotohanan, bakit hindi na lang siya mismo ang kumilos? Baka natatakot siya, mungkahi ni Amihan. O baka mas tuso siya kaysa sa inaakala natin. Ginagamit ka niya, Hira. Ginagamit niya ang galit at sakit na nararamdaman mo para ikaw ang gumawa ng maruming trabaho para sa kanya. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa puso ni Hiraya. Tama si Amihan. Sa larong ito, siya ang pain. Siya ang bala na ipuputok sa direksyon ni Alab. Ngunit kung ganoon nga, hindi siya papayag na maging isang simpleng bala lang. Kung gagamitin siya, sisiguraduhin niyang siya ang magkokontrol sa kung saan ito tatama. Kailangan ko siyang makausap, desisyon ni Hiraya. Pero hindi pwedeng malaman niyang alam ko na. Kinabukasan, isinagawa ni Hiraya ang kanyang plano. Nagsuot siya ng isang simpleng business attire. Ngunit may kulay na nagpapakita ng kumpiyansa. Nagtungo siya sa The Daily Grind Cafe, bandang tanghali. Ang oras kung kailan ito pinakaabala. Umupo siya sa isang mesa kung saan tanaw niya ang entrance. Humingi ng kape at nagkunwaring abala sa kanyang tablet. Bawat minuto na lumilipas ay tila isang oras. Ang kaba sa kanyang dibdib ay pinipigilan niya sa pamamagitan ng pag-inom sa kanyang mapait na kape. At pagkatapos dumating ito. Si Isla Jimenez ay lumutang papasok sa coffee shop na parang isang diwata. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida.
Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang ngiti nito ay kasing kinang ng diamanteng singsing sa kanyang daliri. May kasama itong dalawang babae at sila ay umupo sa isang mesa hindi kalayuan sa kanya. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Hiraya, tumayo, at naglakad patungo sa counter na para bang order muli. Sa kanyang pagdaan sa mesa ni Isla, sinadya niyang mabunggo ng bahagya ang isang silya. Ay, pasensya na, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat. Tumingala si Isla. Ang mga mata nito ay nanlaki ng bahagya nang makilala siya, ngunit agad itong napalitan ng isang matamis at maamong ngiti. Hiraya, ikaw pala. What a coincidence. Isla, bati ni Hiraya. Ngumiti rin siya pabalik. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo nga, ang liit nga naman ng mundo. Maupo ka muna, join us. Alok ni Isla. Ipinapakilala siya sa kanyang mga kasama. Sa sumunod na 10 minuto, nakipagplastikan si Hiraya. Nakinig siya sa mga kwento ni Isla tungkol sa paghahanda sa kasal, sa kanyang bagong bahay, sa kanyang perpektong buhay kasama si Alab. Sa buong panahon na iyon, pinagmasdan ni Hiraya si Isla. Sa panlabas, si Isla ang larawan ng isang masaya at inosenteng nobya. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap ng kalkulasyon, isang talas na hindi nababagay sa kanyang malambing na boses. Alam mo, Hiraya, sabi ni Isla. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang hipo nito ay malamig. I'm so sorry for what you went through. Si Alab, he told me everything. Masyado lang talaga siyang nasaktan noon, kaya nagawa niya ang mga bagay na yon. Pero he's a good man, deep inside. Isang kasinungalingan. Ngunit tumangulang si Hiraya. Nasa nakaraan na yon. Masaya na ako ngayon. I'm glad to hear that, sabi ni Isla. Ang ngiti nito ay lumapad. At dito nagkamali si Isla. Narinig ko nga pala na mahilig ka raw magpinta ng mga landscape dati. It's a shame you had to stop. Siguro naging masyado ka lang busy sa ibang bagay. Natigilan si Hiraya ang pagpipinta. Iyon ay isang lihim na pangarap na ibinahagi lang niya kay Alab. Isang pangarap na tinawanan lang nito at tinawag na pambata. Paanong nalaman ito ni Isla? Ito ay isang detalyeng napaka-personal. Isang maliit na patalim na ipinapaalala sa kanya ang mga panahong hinahamak siya nito. Ito ang kumpirmasyon. Alam ni Isla ang higit pa sa mga pangkalahatang kwento. Alam niya ang mga sikretong ginamit ni Alab para saktan siya. Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti sa wakas, ngunit may bahid ng yelo. Totoo iyan. Pero minsan, kailangan nating bitawan ang mga lumang libangan para magbigay daan sa mga bagong passion. Tulad ng negosyo ko at ang pamilya ko. Tumayo na si Hiraya. Sige, mauna na ako. It was nice seeing you, Isla. You too, Hiraya. See you at the wedding. Masayang sabi ni Isla. Habang naglalakad si Hiraya palabas ng coffee shop, ramdam niya ang mga mata ni Isla na nakatitig sa kanyang likuran. Pagkasakay niya sa kotse, doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Tama ang hinala niya. Si Isla ay hindi inosente. Isa itong ahas na nagbabalat kayong tupa. Sa loob ng coffee shop na wala ang matamis na ngiti sa mukha ni Isla sa sandaling mawala sa paningin si Hiraya. Kinuha nito ang kanyang telepono, nagdial at itinapat sa bibig. Hello? Sabi nito sa mahinang boses, ngunit puno ng tagumpay. Nalaglag na siya sa bitag.
Pagdating ni Hiraya sa bahay, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakumpirma niyang may itinatagong motibo si Isla. Ngunit ano? Bakit? Bago pa niya masabi kay amihan ang nangyari, tumunog ang notification ng kanyang email. Isa na namang mensahe mula sa anonymous sender. Ang subject, para sa iyong kaligtasan. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang video file ang attachment. Nang i-play niya ito, halos mapasinghap siya. Isang video na kuha mula sa malayo, medyo malabo, ngunit malinaw pa rin. Nakaupo si Isla sa isang mamahaling restaurant, kaharap ang isang lalaking nakasuit. Hindi pamilyar ang muka ng lalaki, ngunit ang karatula sa pinto sa likuran nito ay malinaw. Ferrer Law Firm, Annulment and Asset Division Specialist. Ang video ay walang tunog, ngunit ang mga galaw ay sapat na. Inilabas ni Isla ang isang makapal na envelope at iniabot sa lalaki. Tumango ang abogado, binuksan ang envelope, at nagsimulang basahin ang mga dokumento sa loob, habang si Isla ay nagsasalita ng may diin at determinasyon. Isang eksenang hindi para sa isang masayang bride-to-be. Isang eksena para sa isang taong naghahanda para sa digmaan. Biglang nag-flash sa screen ang isang text. Hindi ikaw ang tunay niyang kalaban. Pera lang niya ang habol niya. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang mouse. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Si Isla. Hindi niya tinutulungan si Hiraya dahil sa kabutihang loob. Hindi niya gustong malaman ang katotohanan para sa hustisya. Ibinibigay niya ang mga ebidensya para si Hiraya ang sumira kay Alab. Para kapag wasak na ang reputasyon ni Alab, kapag lumabas na ang lahat ng kasinungalingan nito, si Isla ay lalabas bilang isang biktima. Isang pobreng babae na niloko ng isang halimaw at sa posisyong iyon, sa tulong ng kanyang abogado, kukunin niya ang lahat ng maiiwan sa pagbagsak ni Alab. Hindi siya ang bala. Isa siyang pambasag na bola. Isang demolisyon. At si Isla ang naghihintay na makikinabang sa mga guho. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Isang tawang walang saya, puno ng kabalintunaan. Akala ni Alab ay siya ang may kontrol sa laro. Akala ni Isla ay nagagamit siya nito. Pareho silang nagkakamali. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Hindi ako ang target niya, bulong ni Hiraya sa kanyang sarili, habang ang isang bagong, mapanganib na plano ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Si Alab. Ang katahimikan sa study ni amihan ay nabasag lamang ng mahinang pag-play ng video sa laptop. Paulit-ulit itong pinanood ni Hiraya at sa bawat panunood, ang galit niya ay nawawala. Napapalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalas. Pagkaunawa, hindi na ito isang simpleng kwento ng paghihiganti. Isa na itong laro ng ahedres at ngayon lang niya nakita ang buong board. Nang pumasok si amihan, dala ang isang tasa ng tesa. Nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa muka ng asawa. Hindi na ito ang muka ng isang biktima, kundi ng isang estratehista. An, sabi ni Hiraya, ang boses ay kalmado na may pahiwatig ng bakal. Inakita niya ang video. Habang pinapanood ni amihan ang pag-uusap ni Isla at ng abogado, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Nang matapos ang video, tumingin siya kay Hiraya. Naghihintay.
Hindi siya kakampi, sabi ni Hiraya. Isa siyang buwitre. Naghihintay na mamatay ang biktima bago ito lapain. Gagamitin niya ako para pabagsakin si Alab. At kapag bagsak na si Alab, kapag durog na ang pangalan nito dahil sa mga kasinungalingan niya tungkol sa akin, papasok si Isla bilang kaawa-awang nobya na naloko rin. Dahil doon, makukuha niya ang simpatiya ng lahat at ang malaking parte ng yaman ni Alab sa kanilang annulment. Hinawakan ni Amihan ang kamay ni Hiraya. Kung gayon, mas mapanganib siya kaysa kay Alab. Umiling si Hiraya. Hindi! Dahil ang tingin niya sa akin ay isang kawawang babae na naghahanap lang ng hustisya. Ang tingin niya sa akin ay isang kasangkapan lang. At iyon ang magiging pinakamalaki niyang pagkakamali. Tumayo si Hiraya at naglakad-lakad sa silid. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Akala nilang dalawa, sila ang naglalaro. Pero ngayon, ako na ang maglalatag ng bagong patakaran. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Hiraya ay tawagan ang kanyang abogado, si Attorney Lorna Reyes, isang matapang na babae na tumulong sa kanya noong kasagsagan ng kanyang diborsyo. Lorna, si Hiraya ito. Hira, napatawag ka. May problema ba? Meron. At kailangan ko ng tulong mo para maghanda sa isang digmaan. Diretsong sabi ni Hiraya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang imbitasyon, ang mga banta, ang mga anonymous na ebidensya, at ang kanyang hinala tungkol sa totoong plano ni Ina Isla. Nakinig ng mabuti si Atty. Reyes. Nang matapos si Hiraya, isang sandali ng katahimikan ang namayani bago nagsalita ang abogado. Hiraya, kung totoo ang lahat ng ito, hindi lang ito simpleng kaso ng paninira. Ito ay large-scale fraud at conspiracy. Napakadelikado ng papasukin mo. Alam ko, sagot ni Hiraya. Ang boses ay hindi natitinag. Kaya kailangan kong maging mas handa kaysa sa kanila. Kailangan nating ihanda ang lahat. Ang kaso para mabawi ang mana ko, ang kaso para sa emotional abuse, at ang lahat ng ebidensyang magpapatunay sa panloloko ni Alab. Masusunod, sabi ni Atty. Reyes. Mag-iipon ako ng lahat ng kailangan natin. Huwag kang gagawa ng anuman hanggat hindi tayo nag-uusap muli. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Hiraya ay nabunutan siya ng isang bahagi ng tinik. Ngayon, mayroon na siyang legal na sandata. Ang kulang na lang ay ang tamang tiempo at ang perpektong entablado. Ang kasal ni Alab at Isla. Hapon na nang gawin niya ang pangalawang hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono at ni-dial ang numero ni Alab. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot ito. Hiraya, anong kailangan mo? Tanong nito, may halong pagkainis at pagtataka. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiting hindi nakikita ni Alab. Ginamit niya ang pinakamatamis at pinakamalambing niyang boses, ang boses na ginagamit niya noon kapag sinusuyo ito. Alab, tumawag lang ako para sabihing natanggap ko ang imbitasyon mo at nag-isip-isip ako. Tama ka. Siguro panahon na para kalimutan ang nakaraan. Narinig niya ang bahagyang pagbabago sa paghinga ni Alab. Talaga? Oo, patuloy ni Hiraya. Kaya pupunta ako sa kasal mo. Actually, pupunta kami. Isasama ko ang asawa ko at ang mga anak ko. Idiniin niya ang huling salita. Gusto kong personal na iabot sa'yo ang regalo ko. Isang napaka-espesyal na regalo na siguradong hinding-hindi mo malilimutan.
Isang mahabang katahimikan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-aalinlangan at marahil konting takot. Sa kabilang linya, iyon mismo ang gusto niyang maramdaman nito. Sige, sa wakas ay sabi ni Alab. Hihintayin, hihintayin ka namin. Salamat Alab, see you soon. Paalam ni Hiraya at ibinaba ang telepono bago pa ito makabawi. Nang gabing iyon, ang kanilang tahanan ay naging isang war room. Nakalatag sa malaking mesa sa kanilang dining area ang lahat ng dokumento. Ang folder ni Amihan, ang kopya ng resibo, ang mga printout ng email. Kasama nila si Atoy Willie Reyes. Ang plano ay simple ngunit delikado. Paliwanag ni Hiraya. Sa araw ng kasal, sa harap ng lahat ng bisita niya, ng pamilya niya, at ng media, doon natin ilalabas ang lahat. Hindi lang natin ipapakita na si Alab ang may problema. Ipapakita rin natin kung paano niya ito itinago, kung paano niya ako siniraan, at kung paano niya ako ninakawan. At si Isla? Tanong ni Amihan. Si Isla ang magiging collateral damage, sabi ni Attorney Reyes. Sa sandaling malaman ng lahat na baog si Alab, ang buong pundasyon ng kasal nila ay guguho. Kahit anong gawin niyang pag-arte na biktima siya, lilitaw pa rin ang tanong. Bakit niya pinakasalan ang isang lalaking hindi pala kayang magkaanak? Magsisimula ang mga investigasyon sa motibo niya. Kailangan natin ng isang final blow, sabi ni Hiraya. Isang bagay na hindi na nila matatakasan. Ang recording at ang resibo ay malakas. Pero pwedeng sabihin ni Alab na gawa-gawa lang ang mga ito. Habang abala sila sa pag-uusap, si Amihan ay tahimik na nagsasaliksik sa kanyang laptop sa isang sulok. Mula nang malaman niya ang tungkol kay Dr. Alcaraz, hindi niya tinigilan ang paghahanap ng impormasyon tungkol dito. Bigla, tumigil sa pag-type si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Guys, sabi niya, ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng bigat. Napatingin si Hiraya at Atoy Rest sa kanya. Si Dr. Alcaraz, namatay na siya sa Canada last year. Isang atake sa puso. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot kay Hiraya. Ang kanilang pinakamalakas na testigo ay wala na. Pero, pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type muli. Tumingin siya sa kanila. At sa pagkakataong ito, may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Naiwan niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa Pilipinas. Hindi niya ito kasama ng mag-migrate. At sino siya? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Itinuro ni Amihan ang screen ng laptop. Nakalagay doon ang isang profile, isang pangalan, isang litrato, at isang propesyon. Ang pangalan niya ay Angela Alcaraz at kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang registered nurse sa St. Luke's Medical Center. Ang St. Luke's Medical Center ay isang abalang pugad ng buhay at kamatayan para kay Amihan. Habang naglalakad siya sa makintab at puting pasilyo nito, ito ay isang labirinto na naglalaman ng susi sa kanilang laban. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa hangin, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga ospital na dati niyang binibisita para sa mga interview. Ngunit ngayon, ang misyon niya ay mas personal, mas mapanganib. Hindi siya pwedeng magtanong-tanong lang. Ang pangalang Sarmiento ay may bigat at impluwensya. Isang maling galaw lang ay maaaring makarating agad kay Alab. Sa halip, ginamit niya ang kanyang lumang instinct bilang isang mamamahayag.
Nagpunta siya sa information desk at nagkunwaring hinahanap ang isang kamag-anak. Habang nalilito sa mga direksyon, nakuha niya ang isang listahan ng mga department at ang mga head nurse na nakatalaga roon. Nakita niya ang pangalan, Angela Alcaraz, Oncology Ward. Hindi niya ito pinuntahan sa kanyang station. Masyadong hayag. Masyadong maraming mata at tenga. Sa halip, naghintay siya. Nagmasid siya mula sa malayo, sa isang coffee shop sa lobby ng ospital. Pagkalipas ng halos 2 oras, nakita niya ito. Isang babaeng nasa mga huling taon ng 30s, may suot na nurse's uniform, ang muka ay nagpapakita ng pagod, ngunit may bahid pa rin ng kabaitan. Siya na nga. May hawig ito sa lumang litrato ng ama nito sa internet. Sinundan niya ito nang lumabas ito ng ospital para sa kanyang lunch break. Naglakad ito patungo sa isang maliit na karinderya sa kabilang kalye. Isang lugar na hindi pansinin, perpekto para sa isang sensitibong pag-uusap. Pumasok si amihan sa karinderya at naupo sa isang mesa sa sulok. Hinintay niyang matapos itong umorder bago siya lumapit. Miss Angela Alcaraz? Tanong niya sa mahinang boses. Tumingala ang babae, ang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka. Opo, sino po sila? Ako po si Amihan Rosales. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tungkol po ito sa inyong ama, si Dr. Manuel Alcaraz. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng ama nito, nakita ni Amihan ang pagbabago sa mukha ni Angela. Isang anino ng takot at pag-iingat ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang ngiti nito ay nawala. Wala po tayong dapat pag-usapan, mabilis na sabi nito at akmang tatayo. Please, pakiusap ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. 5 minuto lang. Para po ito sa katarungan, para sa isang babaeng winasak ng isang kasinungalingan na may kinalaman ang inyong ama. Natigilan si Angela. Dahan-ahan itong naupo muli, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi nito. Ngunit ang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Matagal nang retirado ang tatay ko. Wala na siyang kinalaman sa kahit ano. Alam ko pong pumanaw na siya, malungkot na sabi ni Amihan. At alam ko pong nabuhay siya sa Canada ng maraming taon. Ang tanong ko, Miss Alcaraz, nabuhay po ba siya ng payapa? O nabuhay siya na may dinadalang malaking sekreto? Isang butil ng luha ang kumawala sa mata ni Angela. Ano po bang kailangan nyo? Pera? Dahil kung oo, wala po akong maibibigay. Simpleng nurse lang ako. Umiling si Amihan. Hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. 6 na taon na ang nakalipas, may isang pasyente ang tatay nyo na nagngangalang Alab Sarmiento. Kasama ang asawa niyang si Hiraya. Nagpagawa sila ng fertility test. Sa bawat salitang binibitawan ni Amihan, lalong namumutla si Angela. Ang asawa ko ngayon si Hiraya. Pagpapatuloy ni Amihan. At sa loob ng 6 na taon, pinaniwala siya ni Alab na siya ang baog, na siya ang may depekto. Ginamit iyon ni Alab para abusuhin siya, para nakawan siya, para wasakin ang kanyang pagkatao. Ngayon, gusto ni Alab na muling ipahiya si Hiraya sa harap ng buong mundo. Miss Alcaraz, ang tanging makakapigil dito ay ang katotohanan na alam nating pareho. Ayoko ng gulo. Umiiyak na, sabi ni Angela.
Alam niyo ba kung gaano kalakas si Mr. Sarmiento? Bago umalis si Papa, sinabihan niya ako na huwag kong bubuksan ang nakaraan para raw sa kaligtasan ko. Dito na nakita ni Amihan ang kanyang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay nito, hindi bilang pagbabanta, kundi bilang pakikiramay. Ang inyong ama ay isang mabuting tao na napilitang gumawa ng maling desisyon. Hindi kasalanan ang matakot, pero ang pagtulong sa isang taong inaapi, iyon ay katapangan. Winasak ni Alab hindi lang ang pangalan ni Hiraya, kundi ang kaluluwa niya. Pero bumangon siya, lumaban siya, at ngayon, kailangan niya ng tulong mo para tuluyan ng makalaya. Tinitigan ni Angela si Amihan. Ang mga mata ay naghahanap ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita lang nito ay sinseridad at sakit para sa asawa nito. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Tanong nito. Dahil ang ginagawa ko ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa babaeng mahal ko, para sa pamilya ko, at para na rin sa konsensya ng inyong ama, sagot ni Amihan. Ito na ang pagkakataon para itama ang lahat. Para bigyan ng kapayapaan hindi lang si Hiraya, kundi pati na rin ang alaala ni Dr. Alcaraz. Ilang minuto silang natahimik. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos at mahinang usapan sa karinderya ang maririnig. Sa wakas, huminga ng malalim si Angela. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Magkita tayo mamayang 6:00 ng gabi sa parking lot ng ospital. Sa may pinakadulong bahagi, sabi nito at mabilis na tumayo at umalis, iniwan ang kanyang pagkatagin na hindi nagagalaw. Nang mag-aalas 6, naghintay si Amihan sa lugar na sinabi ni Angela. Bawat anino, bawat tunog ng sasakyan ay nagpapakaba sa kanya. Maya-maya pa, dumating si Angela. Mabilis ang lakad, lumingalinga sa paligid na para bang may sumusunod sa kanya. Walang salitang lumapit ito sa kanya at iniabot ang isang malaki at lumang brown envelope. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Bago namatay si Papa, ipinadala niya ito sa akin, sabi ni Angela sa nanginginig na boses. Sabi niya, ito raw ang kanyang life insurance. Ang kanyang paraan para makabawi kung sakaling may mangyari sa kanya. Sabi niya, ibigay ko lang daw ito sa taong may sapat na tapang na gamitin ito para sa tama. Tumingin ito kay Amihan. Sana kayo na nga ang taong iyon. Tumango si Amihan. Salamat, Angela. Hinding-hindi mo ito pagsisisihan. Mabilis na tumalikod si Angela at nawala sa dilim. Pagpasok ni Amihan sa kanyang kotse, agad niyang binuksan ang envelope. Sa loob, naroon ang isang manipis na folder. At sa loob ng folder, ang original na kopya ng resulta ng laboratorio ni Alab Sarmiento. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinakamahalagang salita at nakita niya ito. Malinaw na nakatype sa ilalim ng diagnosis, aspermia, 0 sperm count. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Amihan. Hawak na niya ang sandatang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Alab. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Ang puso niya ay puno ng pag-asa. Habang papalabas siya ng parking lot, sumulyap siya sa kanyang rearview mirror. Isang itim na kotse na walang plaka, ang parehong kotse na sumusunod kay Hiraya. Ang tahimik na lumabas mula sa isang madilim na sulok at ngayon ay nasa likuran niya. Nawala ang kanyang ngiti. Naintindihan niya. Nakatunog na si Aalab. At ngayon, ang laro ay naging mas mapanganib.
Ilang araw na lang bago ang kasal. Para kay Hiraya, ang bawat paglipas ng araw ay parang pagbawas ng buhangin sa isang hourglass. Papalapit ng papalapit sa oras ng huling pagtutuos. Ang ebidensyang nakuha ni Amihan, ang orihinal na medical record ni Alab, ay nakatago na ngayon sa isang safety deposit box sa bangko, isang bombang naghihintay na sumabog. Ngunit alam nilang pareho na hindi mananahimik si Alab habang naghihintay. At hindi nga siya nanahimik. Ang unang pag-atake ay dumating sa anyo ng isang tawag mula sa kanyang pinakamalaking kliyente, isang luxury hotel chain na nag-order ng libu-libong custom-made na regalo para sa kanilang anibersaryo. "Hiraya, I'm so sorry," sabi ni Mrs. Gonzaga, ang may-ari ng hotel, sa kabilang linya. Ang boses nito, na dati puno ng paghanga, ay ngayoy puno ng pag-aalinlangan. "Kailangan naming i-cancel ang order." "Ano po? Pero bakit?" Gulat na tanong ni Hiraya. "Nakahanda na po ang kalahati ng produksyon. Maayos naman po ang usapan natin." May mga nakarating sa aming impormasyon. Nag-aalangang sabi ni Mrs. Gonzaga. Tungkol sa personal mong buhay, na may mga issue ka raw. "Hiraya, alam mo naman, ang brand namin ay tungkol sa pamilya, sa integridad. Hindi kami pwedeng ma-associate sa anumang kontrobersya." Hindi na kailangang hulaan ni Hiraya kung sino ang nagkalat ng lason. Iyon ang estilo ni Alab. Hindi diretsong manakit, kundi sirain ang mga pundasyon ng iyong buhay, isa-isa. Gumuho ang kanyang dibdib, hindi dahil sa nawalang kontrata, kundi dahil sa sakit ng pagbabalik ng nakaraan. Ginamit na naman ni Alab ang kanyang pagkababae laban sa kanya. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Hiraya sa silid ng kanyang mga anak. Ang kambal ay mahimbing na natutulog, magkayakap, habang si Gio ay nakangiti sa kanyang panaginip. Hinaplos niya ang buhok ng mga ito, isa-isa. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan. Hindi na siya iiyak dahil sa mga paninira ni Alab. Sa halip, ang bawat pag-atake nito ay lalo lang nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Tiningnan niya ang mga anghel na natutulog at ibinulong, "Para sa inyo ito, para hindi na ninyo kailanman maranasan ang dinanas ko." Nang gabing iyon, habang nag-uusap sila ni Amihan, tumunog ang kanyang telepono. Si Alab. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito inignore. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. "Ano na naman, Alab?" Malamig na tanong ni Hiraya. Isang halakhak ang narinig niya. Isang halakhak na walang saya. "Nabalitaan ko ang tungkol sa Gonzaga contract. Sayang mukhang kumakalat na ang balita tungkol sayo. Mahirap talagang magtiwala sa isang babaeng may problema. Wala kang mapapala sa ginagawa mo." Matatag na sagot ni Hiraya. "Talaga ba?" Ang boses ni Alab ay naging isang mapanganib na bulong. "Huling babala, Hiraya. Huwag kang sisipot sa kasal ko. Kalimutan mo na ang lahat ng kalokohang naiisip mo. Kapag ginawa mo iyon, ititigil ko na. Pero kapag itinuloy mo pa rin ito, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Ang negosyo mo, ang pangalan mo, lahat." Si Amihan, na kanina pa tahimik na nakikinig sa tabi niya, ay kinuha ang telepono. "Sarmiento," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Subukan mo. Subukan mong galawin ulit ang pamilya ko. At sisiguraduhin kong hindi lang ang pangalan mo ang masisira." Ibinaba ni Amihan ang tawag. Katahimikan ang bumalot sa silid.
Hindi na siya titigil, sabi ni Hiraya. Alam ko, sagot ni Amihan. Dahil natatakot na siya. Alam niyang may hawak tayo laban sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat sila. Hinigpitan nila ang seguridad sa kanilang bahay. Si Amihan na mismo ang naghahatid sundo sa mga bata sa eskwela. Ang bawat anino sa gabi, bawat hindi pamilyar na sasakyan sa kanilang kalye, ay nagdudulot ng tensyon. Ngunit sa gitna ng takot, mas lalo silang naging matatag. Ang kanilang pagsasama ay hindi na lang tungkol sa pagmamahalan. Ito ay naging isang alyansa, isang partnership laban sa isang kaaway. Isang gabi, 2 araw bago ang kasal, dinala ni Hiraya ang isang malaking kahon sa kanilang kwarto. Binuksan niya ito sa harap ni Amihan. Sa loob, nakalatag ang isang bestida. Isang bestidang kulay dugo. Simple ang hiwa, ngunit matapang ang dating. Ito ang isusuot niya sa kasal. Hindi ito ang puting bestida ng isang biktima o ang itim na damit ng isang nagluluksa. Ito ang pula ng isang mandirigma. Isinuot niya ito at humarap sa salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ng buo ang babaeng nasa refleksyon. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Hindi na siya ang babaeng naniniwala na ang kanyang halaga ay nakadepende sa pagiging ina. Nakita niya si Hiraya, isang ina, isang asawa, isang negosyante, isang babaeng buo. Handa ka na ba? Tanong ni Amihan. Nakatayo sa likuran niya, ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Huminga ng malalim si Hiraya, mas handa pa kaysa dati. Habang inaalis niya ang bestida, isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang telepono na nasa ibabaw ng kama. Isang text message. Kinuha niya ito. Iniisip na baka si Attorney Reyes lang. Ngunit mula ito sa isang hindi rehistradong numero. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit nagpatindig ito ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mag-ingat ka. Alam na niya. Kinabahan si Hiraya. Paano? Paano nalaman ni Alab ang tungkol sa anak ni Dr. Alcaraz? Bago pa man siya makasagot, may isa pang mensahe na pumasok mula sa parehong numero. I. Ang letrang I. Isla. Nagkatinginan sila ni Amihan. Ang parehong pagkaunawa ay mababasa sa kanilang mga mata. Ang laro ay may isa na namang hindi inaasahang galaw. Si Isla ay naglalaro sa magkabilang panig. Ibinibigay niya ang impormasyon kay Hiraya para sirain si Alab. Ngunit binibigyan din niya ng babala si Alab para protektahan ang sarili nito? O isa itong babala para kay Hiraya? Isang babala na alam na ni Alab ang tungkol kay Angela. At posibleng nasa panganib ang buhay ng nurse. Ang sigwa ay hindi na paparating. Narito na. Ang babala mula kay Isla ay nag-iwan ng isang makapal na kumot ng pagkabalisa sa tahanan ni Hiraya at Amihan. Ito ba ay isang tunay na babala o isa na namang tusong laro? Hindi nila alam. Ang tanging sigurado sila ay kailangan nilang doblehin ang kanilang pag-iingat. Agad na tinawagan ni Amihan si Angela Alcaraz. Pinayuhan itong huwag munang pumasok sa trabaho at manatili sa isang ligtas na lugar hanggang matapos ang lahat. Puno ng takot ang boses ng nurse, ngunit pumayag ito. Ang gabi bago ang kasal, idinaos ang isang marangyang rehearsal dinner sa isang 5-star hotel. Ito ay isang pagtitipon ng mga pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa Maynila. Isang gabi ng mga pekeng ngiti
at mga bulungang pununo ng lason. Isang gabi ng mga maskara. Sa kanilang bahay, nagpasya si Hiraya na hindi pumunta. Ang kanyang presensya ay para sa kasal mismo, hindi sa mga paunang palabas. Ngunit kailangan nila ng mga mata at tenga sa loob. Ako ang pupunta, sabi ni Amihan. Habang isinusuot ang kanyang mamahaling suit, nakatanggap ako ng imbitasyon bilang arkitekto ng isa sa mga supplier nila. Hindi nila ako paghihinalaan. Mag-ingat kaan, sabi ni Hiraya. Inaayos ang kurbata nito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Huwag kang gagawa ng kahit anong makakatawag pansin. Ako'y magiging isang anino lamang, pangako ni Amihan, at hinalikan siya sa noo. Tumawag ka kung kailangan mo ako. Naiwan si Hiraya sa bahay kasama ang mga natutulog na bata. Ang bawat sulok ng kanilang tahimik na tahanan ay tila napupuno ng kanyang mga agam-agam. Ito na ba ang tinatawag na all is lost moment? Ang sandali bago ang pinakamalaking laban, kung saan ang kalaban ay tila nasa lahat ng dako at ang plano ay maaaring gumuho anumang oras? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagdarasal. Nagdarasal para sa kaligtasan ni Amihan, para sa katapangan ni Angela, at para sa lakas na kailangan niya para bukas. Nakatayo si Alab Sarmiento sa harap ng isang full-length mirror sa kanyang penthouse suite, inaayos ang kanyang Tom Ford tuxedo. Sa kanyang refleksyon, nakita niya ang imahe ng tagumpay. Isang gwapong lalaki, isang bilyonaryo, isang lalaking malapit ng magpakasal sa isang magandang babae. Ito ang dapat makita ng mundo. Ngunit sa ilalim ng mamahaling tela at ng pilit na ngiti, may isang halimaw na nagwawala sa takot. Alam na niya. Ang mga salitang iyon na ibinulong sa kanya ni Isla kanina ay umuugong sa kanyang tainga. Paano? Paano nalaman ni Hiraya ang tungkol kay Angela Alcaraz? Ibig sabihin, alam na rin niya ang tungkol sa orihinal na medical record. Ang pundasyon ng kanyang mundo na itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Kinuha niya ang isang baso ng whiskey at ininom ito ng isang lagukan. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang ipakita sa lahat na siya ang may kontrol. Bukas, sa kanyang kasal, tatapusin niya si Hiraya. Sisirain niya ito sa paraang hinding-hindi na ito makakabangon pa. Ngunit ngayong gabi, kailangan niyang isuot ang kanyang maskara. Ang ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilaw ng mga chandelier at sa mga alahas ng mga bisita. Si Amihan ay tahimik na humalo sa damdong. Isang baso ng champagne ang hawak. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Nakita niya si Alab at Isla sa gitna. Tumatawa, nakikipagkamay. Ang perpektong larawan ng isang masayang magkasintahan. Ngunit nakita ni Amihan ang hindi nakikita ng iba. Nakita niya ang tensyon sa panga ni Alab. Nakita niya ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa baso ng alak na para bang dudurugin niya ito. Nakita niya ang mga mata ni Isla, na kahit nakangiti, ay malamig na parang yelo. Sinusuri ang bawat galaw, kinakalkula ang bawat anggulo. Nagpunta si Amihan sa isang mas tahimik na sulok, malapit sa isang malaking haligi, at nagkunwaring may tinitingnan sa kanyang telepono. Mula doon, narinig niya ang pag-uusap ni Alab at ng kanyang abogado. Sigurado ka bang ligtas ang lahat?
Tanong ni Alab. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pag-aalala. Relax, Alab, sagot ng abogado. Kahit makuha pa nila ang nurse na iyon, aabutin ng taon sa korte bago mapatunayan ang kahit ano. By that time, tapos na ang lahat. Hindi mo naiintindihan, giit ni Alab. Si Hiraya, may iba siyang plano. Nararamdaman ko. Sa kabilang banda ng silid, nakita ni Amihan si Isla na palihim na nakikipag-usap sa isang kilalang event organizer. Ngunit ang kanilang pinag-uusapan ay hindi tungkol sa mga bulaklak o pagkain. Nakita niya ang pag-abot ni Isla ng isang sobre sa organizer at narinig niya ang isang piraso ng kanilang usapan. Make sure all major media outlets are there tomorrow. I want full coverage. Naintindihan ni Amihan ang laro ni Isla. Gusto nitong masaksihan ng buong mundo ang pagbagsak ni Alab para mas maging kapanipaniwala ang kanyang pagiging biktima. Sa isang sandali, nagtama ang mga mata ni Amihan at Alab mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Walang salitang namutawi, ngunit isang digmaan ang naganap sa pagitan ng kanilang mga titig. Isang titig na puno ng pagbabanta mula kay Alab at isang titig na puno ng tahimik na pangako ng pagbagsak mula kay Amihan. Alam ni Amihan na sapat na ang kanyang nakita. Oras na para umuwi sa kanyang tunay na mundo, sa kanyang reyna. Dahan-dahan siyang lumabas ng ballroom. Ang ingay at ang pekeng kasiyahan ay unti-unting humihina sa kanyang likuran. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, agad niyang tinawagan si Hiraya. Hello? Sagot ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pauwi na ako, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malambing na. Ayos lang ang lahat dito. Isang malaking palabas lang. Huminto siya sandali at pagkatapos ay nagtanong. Ang boses ay puno ng lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Handa ka na ba para bukas, mahal ko? Sa kabilang linya, narinig ni Amihan ang paghinga ng malalim ni Hiraya. Pagkatapos, ang boses nito ay naging matatag, malinaw, at puno ng kapangyarihan na hindi pa niya narinig dati. Isang boses ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang sarili. Isinilang ako para sa araw na ito. Ang araw ng kasal ni Alab Sarmiento ay perpekto. Ang araw ay sumikat ng walang bahid ng ulap at ang simoy ng hangin na dumadampi sa mga mamahaling bulaklak sa garden venue ay banayad. Ang lahat ay nasa kanilang pinakamagagarang kasuotan. Ang media, gaya ng inutos ni Isla, ay nakapwesto sa bawat anggulo, handang isakdal sa buong bansa ang wedding of the year. Ito ay isang perpektong entablado. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Nagsimula na ang seremonya. Si Alab, sa kanyang puting tuksedo, ay nakatayo sa altar. Ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng kanyang yaman, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, palihim na sumusulyap sa malaking pinto sa likuran. Naglakad si Isla sa aisle, isang anghel na nakasuot ng berawang. Ang kanyang muka ay isang maskara ng dalisay na kaligayahan. Nagsimula ng magsalita ang pari. We are gathered here today to witness the union of Alab and Isla in holy matrimony. At sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng hardin. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang bulungan ay nagsimula na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi ito isang bisitang nahuli sa pagdating. Pumasok si Hiraya, nakasuot ng kanyang pulang bestida,
Siya ay isang nag-aalab na apoy sa gitna ng karagatan ng mga pastel na kulay. Kalmado ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao sa altar. Sa kanyang tabi ay si Amihan, gwapo at matatag sa kanyang itim na suit. Ang kanyang presensya ay isang pader na hindi magigiba. At hawak nila sa kamay ang kanilang tatlong anghel, sina Lia, Mia at Gio. Nakabihis ng puti, ang larawan ng kawalang malay sa gitna ng papalapit na bagyo. Ang perpektong ngiti sa mukha ni Alab ay nagyelo, napalitan ng isang ekspresyon ng hindi makapaniwalang galit. Ang mukha ni Ila ay biglang namutla. Ang kanyang maskara ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Hindi sila nagsalita. Naglakad lang sila ng dahan-dahan sa aisle. Ang bawat hakbang ay may bigat. Binabagtas ang landas na minsan ay pinangarap ni Hiraya na lakarin ng may pag-ibig. Ngunit ngayon ay nilalakaran niya para sa katarungan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga reporter ay nagkakagulo. Huminto sila ilang talampakan mula sa altar. Ang pari ay natigilan. Hindi alam ang gagawin. Si Alab ang unang nakabawi. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Mga gwardya, palabasin ang babaeng ito!" Ngunit bago pa makakilos ang mga gwardya, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag. Pinalakas ng mikropono na biglang lumitaw sa kanyang kamay. Kagandahang loob ng isa sa mga tauhan ni Atty. May Atoy Reyes na nagkunwaring wedding coordinator. "Huwag kayong mag-alala, Alab. Hindi ako narito para pigilan ang kasal mo," sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatitig, katitig kay Alab. "Narito ako para magbigay ng regalo." Tumingin siya sa mga bisita, sa mga kamera. "Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Hiraya de la Vega, ang dating asawa ng lalaking nasa altar. At narito po ako para ibigay ang aking blessing sa kanilang pag-iisang dibdib." Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 6 na taon na ang nakalipas. Iniwan ako ni Alab dahil sa isang dahilan. Hindi ko raw siya mabigyan ng anak. Tinawag niya akong baog. Tinawag niya akong walang silbi. Ginamit niya iyon para sirain ang aking pagkatao at para kunin ang lahat ng ari-arian na minana ko sa aking mga magulang. "Kasinungalingan," sigaw ni Alab. "Talaga ba?" tanong ni Hiraya. Sa isang senyas, isang malaking puting screen na nakatago sa likod ng mga bulaklak sa altar ay bumaba. "Kung gayon, patunayan natin." Ang unang lumabas sa screen ay ang kopya ng resibo, ang 2 milyong pisong ibinayad ni Alab kay Dr. Manuel Alcaraz. Nagsimula ang hiyawan at bulungan mula sa mga bisita. "Gawa-gawa lang yan," depensa ni Alab. "Kung gayon, marahil ay kilala ninyo ang babaeng ito," sabi ni Hiraya. Lumabas sa screen ang isang video. Isang babaeng nakauniporme ng nurse. Ang mukha ay malungkot ngunit determinado. Si Angela Alcaraz. "Ako po si Angela Alcaraz, anak ng yumaong si Dr. Manuel Alcaraz." Nagsimula ang video. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpilit ni Alab sa kanyang ama. Ang pagpeke ng resulta. Ang takot na bumalot sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ay dumating ang huling dagok. Ipinakita ni Angela sa kamera ang isang lumang dokumento. Ito po ang totoong resulta ng pagsusuri ni Mr. Alab Sarmiento
na itinago ng aking ama. Nag-zoom in ang kamera sa dokumento. Sa ilalim ng pangalan ni Alab, nakasulat sa malalaking itim na letra ang diagnosis: aspermia, 0 sperm count. Ang buong hardin ay sumabog sa gulat. Ang mga kamera ay parang mga machine gun na nakatutok kay Alab. Ang kanyang mukha ay hindi na mailarawan. Isang halo ng pagkabigla, kahihiyan, at purong galit. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng awa. Ang mga batang ito, sabi niya, itinuturo ang kanyang 3 anak na ngayon, ay nasa pangangalaga ni amihan, ay patunay na hindi ako kailanman naging baog. Sila ang aking himala. Sila ang aking liwayway. Humarap siya sa naguguluhang si Isla. At ikaw, Isla, sana ay mahanap mo ang kaligayahang hinahanap mo sa isang lalaking handang magsinungaling sa buong mundo para lang pagtakpan ang isang katotohanan. Doon na sumabog si Alab. Sinungaling! Lahat kayo sinungaling! Sigaw niya na parang isang nasusukol na hayop. Sinugod niya si Hiraya, ngunit mabilis na humarang si amihan. Pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Si Isla, sa isang perpektong pag-arte, ay napahawak sa kanyang dibdib at hinimatay. Bumagsak sa mga braso ng kanyang abay. Sa gitna ng kaguluhan, tinapos ni Hiraya ang kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong hardin. Isang tinig ng tagumpay. Hindi ako ang baog, Alab, ang kaluluwa mo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sigawan, pag-iyak, at walang tigil na pag-flash ng mga kamera, pumasok sina Attorney Lorna Reyes, kasama ang 2 unipormadong pulis. Lumapit sila kay Alab, na ngayon ay hawak ng mga gwardya. Mr. Alab Sarmiento, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin sa kasong estafa at falsification of public documents. Habang isinusubo ang posas sa mga kamay ni Alab, ang huling nakita niya ay ang muka ni Hiraya, kalmado, matatag, at sa wakas, malaya. Ang wedding of the year ay naging scandal of the decade. Sa loob ng magdamag, ang pangalan ni Hiraya de la Vega ay nasa lahat ng dyaryo, blog, at news program. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang talunang asawa o isang kaawa-awang biktima, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katapangan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Ang kanyang litrato, habang matatag na nakatayo sa kanyang pulang bestida, ay naging viral. Isang imahe ng isang reyna na binabawi ang kanyang kaharian. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipo-ipo ng mga legal na proseso at atensyon mula sa media. Ang imperyo ni Alab Sarmiento ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng malakas na alon. Ang mga stock ng kanyang kumpanya ay bumagsak. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsiatrasan. Ang kanyang pangalan, na dati kinikilala ng may paggalang, ay ngayoy katumbas ng kahihiyan at panloloko. Si Isla Jimenez naman ay mabilis na naglaho sa mata ng publiko matapos ang isang maikling press conference kung saan, umiiyak, sinabi niyang siya rin ay isang biktima. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagpapanggap ay hindi na kinagat ng publiko. At ang kanyang pangalan ay nabahiran na rin ng dumi ng iskandalo. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Hiraya ang katahimikan. Hindi siya nagpa-interview. Hindi niya sinagot ang daan-daang tawag. Ang tanging laban na pinasok niya ay sa loob ng korte,
sa tulong ni Atty. Tontonem Reyes. Dahil sa bigat ng ebidensya, naging mabilis ang proseso. Nanalo si Hiraya sa lahat ng kasong isinampa niya. Ang lahat ng perang kinuha ni Alab mula sa kanyang mana ay ipinag-utos ng korte na ibalik sa kanya kasama ang danyos para sa lahat ng sakit at kahihiyang dinanas niya. Isang hapon, ilang buwan matapos ang kasal na hindi natuloy, nagkayayaan sina Hiraya at Amihan na maglakad sa dalampasigan kasama ang kanilang mga anak. Ito ang kanilang unang pagkakataon na makalabas at makaramdam ng tunay na kapayapaan mula nang magsimula ang lahat. Habang naghahabulan sina Lia, Mia at Gio sa buhanginan, naupo sina Hiraya at Amihan sa isang banig, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa tingin mo, napatawad mo na ba siya? Biglang tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kasing hinahon ng alon. Nag-isip si Hiraya. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya sa mga ginawa niya, sagot niya. Pero napatawad ko na ang sarili ko. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Napatawad ko na ang sarili ko sa paniniwalang ako ang may kasalanan. Napatawad ko na ang sarili ko sa pagpayag na tapak-tapakan niya ako. At napatawad ko na ang nakaraan. Hindi ko na hahayaang magkaroon pa ito ng kapangyarihan sa akin. Iyon ang pinakamahalaga, sabi ni Amihan. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang simbolo ng kanilang pinagsamang lakas. Salamat, Ann, sabi ni Hiraya. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Magagawa mo, sagot ni Amihan. Nasa loob mo na ang lakas na iyan, Hira. Ang ginawa ko lang ay paalalahanan ka na nandyan iyon. Sa isang huling pagkakataon, naisip ni Hiraya si Alab. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng malungkot na pagkaunawa. Si Alab ay isang bilanggo ng sarili niyang kayabangan, ng kanyang mga kasinungalingan, at ng kanyang takot na harapin ang sarili niyang kakulangan. Ang kulungan na kinaroroonan niya ngayon ay isang pisikal na representasyon lamang ng kulungang matagal na niyang ginawa para sa kanyang kaluluwa. Hindi niya kailangang dalawin ito. Hindi niya kailangang makausap ito. Sa paglubog ng araw sa karagatan, tuluyan na ring lumubog ang anino ni Alab Sarmiento sa kanyang puso. Tapos na. Malaya na siya. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang isang tseke sa kanilang bahay sa pamamagitan ng isang special courier. Ito ang unang bayad mula sa korte. Isang tseke na may napakaraming zero. Isang halagang kayang bumili ng halos kahit anong material na bagay sa mundo. Pinagmasdan ni Hiraya ang tseke. Dati, ang perang ito ang simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ito ang ginamit ni Alab para kontrolin siya. Ngayon, hawak niya ito. At ito na ang simbolo ng kanyang kalayaan. Ngunit habang tinititigan niya ang mga numero, hindi saya ang naramdaman niya, kundi isang malaking responsibilidad. Ano ang gagawin niya sa perang ito? Pwede siyang magtayo ng mas malaking bahay. Pwede siyang bumili ng mga mamahaling sasakyan. Pwede siyang maglakbay sa buong mundo. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila walang kabuluhan. Ang perang ito ay isinilang mula sa sakit. Nararapat lamang na gamitin ito para sa paghilom. Tumingin siya sa bintana, sa hardin kung saan ang kanyang mga anak ay masayang naglalaro. At doon, sa gitna ng kanilang mga halakhak, isang ideya ang nagsimulang mamuo sa kanyang isipan.
Isang ideya na kasing liwanag ng araw. Isang ideya na magbibigay ng bagong kahulugan sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang ideya na magiging tunay niyang liwayway. Makalipas ang ilang buwan, muling hinarap ni Hiraya ang media. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa sarili niyang mga termino. Sa isang simpleng bulwagan sa loob ng gusali ng Liwayway Creations, nagpatawag siya ng isang press conference. Walang marangyang palamuti, walang naglalakihang tarpaulin. Ang tanging nasa entablado ay isang podium, isang mesa, at si Hiraya, nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang muka ay nagliliwanag sa kapayapaan at layunin. Nasa audience si Amihan, kasama ang kanilang 3 anak, tahimik na sumusuporta. Naroon din si Atty. Reyes, si Angela Alcaraz, at ang ilan sa mga unang empleyado ni Hiraya na naging saksi sa kanyang pagbangon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Marami po sa inyo ang nag-abang sa aking panig, sa aking buong kwento. Ngunit hindi po ako narito ngayon para sariwain pa ang sakit ng nakaraan. Narito po ako para pag-usapan ang kinabukasan. Kinuha niya ang isang folder mula sa mesa. Nang manalo po ako sa kaso laban sa aking dating asawa, isang malaking halaga ang ipinag-utos ng korte na ibalik sa akin. Isang halagang isinilang mula sa panloloko at sakit. Huminga siya ng malalim. Marami akong pwedeng gawin sa perang ito. Pero habang tinitingnan ko ang aking mga anak, isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Hindi lang ako ang nakaranas nito. Maraming babae sa labas. Maraming ina na tahimik na nagdurusa, na pinaniwalang sila ay mahina at walang halaga. Mga babaeng nangangailangan ng tulong para makapagsimulang muli. Dahil po dito, pagpapatuloy niya, isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa araw na ito, buong puso kong inilulunsad ang puso ni Hiraya Foundation. Ipinakita niya ang logo sa screen sa likuran niya. Isang simpleng puso na may sumisibol na dahon sa gitna. Ang buong halaga na nakuha ko mula sa korte ay ilalaan para sa pundasyong ito. Ang puso ni Hiraya ay magbibigay ng legal na tulong, psychological counseling, at livelihood training para sa mga single mothers at mga biktima ng domestic abuse. Gagamitin natin ang sakit ng nakaraan para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa iba. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghilom. Ito ay tungkol sa pagbabagong buhay. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid, hindi lang mula sa kanyang mga kaibigan, kundi pati na rin sa mga miyembro ng media na natulala sa kanyang anunsyo. Pagkatapos ng press conference, sa gitna ng pagbati at mga kamera, ang unang nilapitan ni Hiraya ay si Angela. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Salamat, Angela. Utang ko sa iyo ang kapayapaan ko." "Kayo po ang nagbigay sa akin ng tapang, Ma'am Hiraya," sagot ni Angela, lumuluha sa tuwa. "At binigyan niyo rin ng kapayapaan ang alaala ni Papa." Lumipas ang mga buwan. Ang puso ni Hiraya Foundation ay naging isang kanlungan para sa marami. Ang unang batch ng mga benepisyaryo ay nagsipagtapos sa kanilang training. Isang babae na dating takot na takot sa kanyang asawa ay may-ari na ngayon ng isang maliit na panaderya. Isang single mother na nawalan ng trabaho ay isa na ngayong magaling na mananahi. Ang bawat kwento ng tagumpay ay isang hibla
na humahabi sa tunay na pamana ni Hiraya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Hiraya, Amihan, at ang kanilang 3 anak sa isang burol na overlooking sa kanilang maliit na bayan. Mula doon, tanaw nila ang mga ilaw na unti-unting sumisindi sa mga kabahayan, mga ilaw ng pag-asa, mga ilaw ng tahanan. "Masaya ka ba, mahal ko?" tanong ni Amihan. Inakbayan si Hiraya. Tumingin si Hiraya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak na masayang naglalaro sa damuhan. Tumingin siya sa bayang kanyang tinutulungan. At sa wakas, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng papuri. Isang kaligayahang nagmumula sa loob. "Buo," sagot niya. "Sa wakas, buo na ulit ako." Inakbayan siya ni Amihan at sabay nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Ngunit alam ni Hiraya na hindi ito isang pagtatapos. Sa paglubog ng araw, may isang pangako ng bagong umaga. Isang pangako ng liwayway. Ang kanyang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ipinakita sa atin ni Hiraya na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging bukal ng pinakamalaking paghilom. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga taong nasa paligid natin. Ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbabago ng sakit tungo sa isang magandang layunin. Iyan ang tunay na puso ng isang nagmamahal at lumalaban. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.